Thank you. Let me go to the Department of Public Works and Highways. Mr. Chairman, my question is, ano po nangyari dito? DPWH, Mr. Chair, bakit hindi po natutunugan na blacklisted po ito, poor and satisfactory performance, o meron pong itong mga slippage kung tawagin? Bakit nakalusot lalo na po itong sila Diskaya? Napakadaming proyekto dito, napakadaming poor and unsatisfactory performance, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa napakaganda at importanteng tanong. Yan din po ang tanong natin nung tayo po ay pumasok sa DPWH nitong nakaraang 2 linggo. At to give you a straight answer, Mr. Chairman, tingin ko po, ito pong mga CPES na ito at iba pang mga safeguards at iba pang mga dapat gawin ng ahensya ay hindi po ginagawa nitong nakaraan. That is the simple answer. In fact, Mr. President, ang nakakagulat pa po dito, hindi lang po bad performance ang hindi na-monitor at hindi na-actionan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ng ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. In fact, marami pong mga ghost project na on record, may mga papeles po tayo, at ito nga po ang naging basehan natin sa mga kasong final natin ditong nakaraang linggo, na kahit na ang term kontrata, for example, 250, 300 days, lumalabas po sa mga papeles, miraculously, natapos po kuno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. Alright. Sign po ito nitong mga ibang nandito ngayon as completed. At nabayaran po itong mga kontratang ito. So clearly po, hindi po ginagamit itong CPES at kung ano-ano pang mga dapat ginagamit ng ahensya para i-monitor ng tama ang implementasyon ng mga proyekto. That is the straight answer po that I can give the Honorable Committee. At nakikita po natin ito hindi lamang sa mga kontrata sa Bulacan, kundi nakikita na rin po natin ito sa ibang kontrata sa iba pang lugar. Actually, Mr. Chair, sa Bulacan, sa First District, araw lang po ang binibilang eh. At nababayaran po ang contractor. Anyway, in the course of in your investigation, Mr. Chair, what are the ghost projects added to the list and substandard? Right now po, we have received more than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon ay in very, very close coordination sa kanila. Bawat po project na nare-report, nagbubukas po kami ng case file dito. Ini-inspection po natin either personally or yung pong mga ibang kasama natin sa team. Ngayon po kasama na po ang members at team ng ICI, lalong-lalo na po ang special advisor ngayon ng ICI na si ang mayor po ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong. So, ganun po ang ginagawa natin at kapag nagbi-build up po tayo ng kaso, kada proyekto, ini-inspect po natin, chine-check ang records, at pag meron pong nakitang klarong anomalya, either ghost o napaka-substandard, at napatunayan po na meron pong mga contractor na nabayaran na kahit na hindi pa tapos or non-existent ang proyekto, immediately po, bumubuo na po tayo ng kaso na either ifa-file or in this case po na nabuo na po ang komisyon, pinapasa na po natin sa komisyon. Alright, Mr. Chair. Bilisan na lamang po natin ang pagsasagot po, Mr. Chair, kasi po marami po pong nakapila at only Na po, 2 minutes and 39 seconds. No, I understand po because you're explaining it properly. Ang tanong ko lamang po kasi, so, will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabuatan sa mga contractor para kumita? Absolutely agree, Mr. Chairman. Alright. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na marami tayong ahensya na dapat
Kung ginawa ng trabaho lang ng GPBB, ginawa ng DPWH ang trabaho nila, may iwasan po ito kaagad eh. May mga stopgap measures eh. Kagaya po sa DPWH, nandyan po yung tinatawag na Bids and Awards Committee, nandyan po yung Technical Working Group na pwedeng harangin po kaagad na, oops, may red flag pala ito. Uy, teka muna, meron pa pala ito mga substandard, meron pala ito mga ghost project, dapat di na po pinapalusot. Tama po ba? Dapat doon pa lamang po napigilan na. Tama po, Mr. Chairman. All right, let me go to the, nandito po ba ang SIAP? May representative po ng SIAP or PCAB? PCAB. What did you do? Meron po kayong mga listahan galing po sa SIAP. I'm sure binibigyan kayo ng SIAP na listahan, sabi ng GPBB, ng mga unsatisfactory, poor performance sa mga kontraktor. Bakit patuloy pa rin at hindi nakakansela ang lisensya? What is the reason? The list, Your Honor, is given to PDCB, the Philippine Domestic Kindly Contractors. identify yourself. I'm Pericles P. Dakay. I'm the chair of PCAB, Your Honor. For, okay. So, alam ho ninyo, under po sa Republic Act 4566, may kapangyarihan po kayo na mag-imbestiga at aksyonan ang anumang mga kontraktor o isuspende, i-revoke ang kanilang lisensya. Tama po ba yon? Yes, Your Honor. Alright. Bakit hindi nga po nasuspende, patuloy, lalo na po itong mga diskaya, nakakuha pa ng bilyon, daan-daang bilyong kontrata? What did you do? We act, Your Honor, when there is a complaint that is forwarded to So, our kung agency. wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Though meron po kayong katibayan, may report na na poor performance yung kanilang trabaho, substandard. Hindi po kayo kikilos. No, Your Honor. There was no report that was forwarded to us regarding substandard performance from. Hindi kayo binigyan ng SIAP dahil the GPBB is saying na galing sa SIAP yung mga report ng substandard? Or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because Kasasabi lang po ng GPBB kanina na galing sa SIAP. Under kayo sa SIAP, di po ba? Yes. Dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? that's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na SIAP. No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno. Kasi isa sa mga requirement, dapat kontraktor ang mga board member ng PCAB. Mr. Chairman, member ng PCAB. Mr. Chairman, I have, for your information, I have filed a resolution to review. We have to review this law kasi kalukuhan po ito. It directly go against dito sa sinasabi nating conflict of interest, Mr. Chair. Yes, kindly wind up because you have 10 seconds left. No, Thank that's you. all. That's it for me, Mr. Chair. I'll just do another round of questioning in the second round, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Erwin Tulfo.